Mitsubishi Strada 4D56 engine. So kita natin na binaba na natin yung fuel tank dahil pinapalinisan ng may-ari. So actually mga master ay tapos na tong nilinisan. So hindi ko na pinakita pa kung paano tanggalin dahil basic lang naman to. So ang importante ay ma-explain natin kung ano yung dapat gawin sa inyong mga sasakyan. So ang concern ng may-ari ay pumapalya yung engine tapos hirap sa mga paahon na daan. So 70 kph daw ay parang kumakadyot-kadyot yung engine tapos pumapalya. So nag-decide yung may-ari na palinisan niya yung fuel tank. Pero ang mas maganda dito ay kahit wala pang problema yung engine mo ay magpapalinis ka na ng fuel tank para yung hihigupin ng mga gasolina or diesel sa sasakyan mo ay malinis. Yan yung dapat gawin. So sana ay madali natin to sa linis para hindi magkakaproblema yung pitaka ng may-ari dito. At ito na nga, naikabit na natin yung fuel tank. So hindi na natin pinakita pa dahil 4 na tornilyo lang naman yan. So sa mga mekaniko ay basic lang yan. Dahil nga natapos na natin itong linisan ay paanda rin natin to mamaya. Pero hindi ibig sabihin na okay na tong sasakyan na to. Under observation pa rin to. Pag ganun pa rin yung problema ay medyo kakati yung ulo ng may-ari dito. Dahil unang suspect natin dito ay yung suction valve. Kung ganun pa rin ay proceed tayo sa mga injectors. Start na natin. Okay. So dinig naman natin na madali lang naman siyang paandarin. At kita natin yung dashboard na wala namang nakailaw na mga indicator tulad ng check engine. So sinabihan ko yung may-ari na observe pa rin niya to habang ginagamit niya tong sasakyan niya. Pag ganon pa rin yung problema, minsan ay pumapalya, mababalikin natin at doon na tayo hahatol kung ano yung parts na dapat palitan. Sana lang ay okay na to para hindi na siya makakagastos pa. Dahil yan yung birada natin, may customer care tayo para iwas gastos. Kaya pakisupport na lang sa ating channel para makakuha ka ng mga tips at idea. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon ay medyo hindi madali maghahanap ng pera. Kaya ang magandang gawin ay iiwasan natin ang mga malalaking gastos. Katulad na lang mga basic maintenance. So ngayon ay ready to go home na tong sasakyan at ipa-observe pa natin to sa may-ari kung ano talaga ang problema, kung na-solve ba natin or ganon pa rin. So ngayon ay explain muna natin konti. So yun nga mga master, no, sa mga may-ari ng mga sasakyan. So friendly reminder sa mga pitaka nyo, baka mabawasan yung makapal na pitaka ninyo. So kung yung sasakyan mo ay simula nung binili mo, kung 3 years na pataas ay kailangan mo nang magpalinis ng fuel tank para iwas gasto. Dahil hindi naman din namin gusto na
makakagasto kayo ng malaki. So kung pabaya kayo ay okay lang din para magkakapera yung mga auto parts at saka yung mga mekaniko. Dahil pag troubleshooting na yung pag-uusapan ay medyo malaki yung singilan ng mga mekaniko. So right, so ang mas maganda habang wala pang problema yung mga sasakyan ninyo, magpapalinis ka na ng fuel tank kung 3 years pataas na yung sasakyan mo. Dahil hindi talaga maiwasan na yung mga gasoline station, alam naman natin na may mga fuel filter din sila. Pero dahil sa napakarami na ng mga dumi sa tangke, hindi talaga maiwasan yan. Pag gas mo sa gasoline station, mahihigop ng fuel papunta sa sasakyan mo. So siyempre kung marami ng dumi ay doon patutungo sa fuel tank mo. Pagkatapos doon, siyempre may mga dumi na yung mga tangke mo. Yung fuel pump mo naman, siya naman yung hihigop papunta sa engine. Kaya kung marumi na yung fuel tank, hindi maiwasan na magkakahigop ng fuel pump motor na papunta sa engine. So yung masisira is yung suction valve pag diesel type, injectors, gasoline man or diesel. So alam naman natin na medyo may kamahalan din yan, lalong lalo na sa pag original yung bilhin mo. So ang mas mainam na every time mag change oil kayo sa inyong mga sasakyan ay wag niyong kalimutan magpalit ng fuel filter, lalong lalo na sa mga diesel type. So ang totoong nagtitipid ay yung pumapalit ng mga basic maintenance. Dahil yung mga medyo kuripot sa maintenance ay pagdating ng panahon ay malaki din yung gastos. So ang mas maganda, katulad ng strada na to na may mga na detect na siya na medyo pumapalya, mahina sa paahon na daan. So yan na yung mga symptoms na malapit ng masira yung mga pressure line natin. So from to fuel pump papunta sa suction valve, papunta sa injectors natin. So ngayon ay habang wala pang problema yung sasakyan mo, magpalinis ka na. Dahil magkano lang naman yung magpapalinis ng tangke, siguro yung pinaka sa amin is 2.5 yung papalinis ka ng tangke. So sa ibang shop di na namin alam yon. So siguro nasa mga pinakamahal na yung 3.5. So yon lang mga master. So sana ay may nakukuha din kayong mga kunting tips sa atin. So yes sir.